Nabay nasakit sa inyo ha? Basta masulti mo Hagay. Hagay chapter 1 verses 1 to 15. Maybe I will be focusing the meditation the next time I preach will be focused on the whole book of Haggai, on the prophet Haggai, the urgent call. Let's just read ano lang sa verse 7 to 11 to give honor and reverence to the reading of the Word of God. Wala pa na akong ibutang sa screen. Let's all stand. Mga igsoon. Ang ato ang meditation will be focusing on the whole chapter but ang ato lang focus na sa ugbasa at this time from verse 7 to 11. It says here, thus says the Lord of hosts, consider your ways, go up to the hills and bring wood and build the house that I may take pleasure in it and that I may be glorified, says the Lord. You look for much, and behold, it came to little. And when you brought it home, I blew it away. Why? Declares the Lord of hosts, because of my house that lies in ruins, while each of you busies himself with his own house. Therefore the heavens above you have withheld the dew, and the earth has withheld its produce. And I have called for a drought on the land and the hills, on the grain, the new wine, the oil, on what the ground brings forth on man and beast and on their labors. May the Lord bless us upon the reading of His word. Father, bless your word this morning. I pray that you will put your hand on the handle of your instrument. We pray, O God, that you will speak to us through your servant, and most especially, O God, through the illumination of the Holy Spirit. May your Holy Spirit be our teacher this morning. And I pray, Lord God, that our hearts, Lord God, will be open and will be receptive of your word this morning as we give you praise and glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's all be seated, mga igsoon. The urgent call of rebuilding intimacy with God. That's the title of the sermon this morning. Why do we place this as an urgent? And as we begin with this morning, mga igsoon, let me tell you this. Why is it that in living in intimacy with God, makaingon tang urgent na gid kayo? Let me tell you why. Because the coming of the Lord is very close na gid. And one day will come, all of us individually, we will stand before the Lord and we will answer the question, how do you live your life for me? Let me repeat it again. The coming of the Lord is as close as it is real now in compare before. And let me tell you, church, this is not now a time to play games with God. It is now time to have your life so serious diha sa Ginoo sa atong pagkinabuhi diha sa Ginoo. It is not a time already that we will live lives so relaxed. It is not a time already that we don't get serious sa atong Kristohanong kinabuhi. It is not a time already to live in compromise nga okay lang mag-double life. Nga moingon nga magpakabalaan, on the other side of the coin, magpakadaotan. Dili na pwede nga magkinabuhi nga one side is magpakabalaan, then on the other side is magkinabuhi is pagpakasala. Because let us get serious with this church.
The coming of the Lord is very near. And we don't want to stand before the Lord and we will be judged ng atong pagkinabuhi. It's not pure. And ang atong pagkinabuhi is not holy before the Lord. So that's why make it your prayer this morning. If you wish to desire to live holy before the Lord, let's have our heart bend before the Lord. What do I mean by our heart bend before the Lord? It should be always focused on the Lord. Can we say that prayer to the Lord? Come on, lift your hands and say, follow after me. Lord, bend my heart toward you and help me to live holy before you until the day that you will come again, that I may face before you with confidence standing before you. In Jesus' name, amen. I hope, church, that you will get serious to what I said here. The coming of the Lord is very close. It's time to live. Double your effort in living so closely before the Lord. Because when we stand on that day, di na ta kasulti nga, Diba sa Lord, tawagan sa ako si Pastor Jadil? Diba sa Lord? Kung matabang sa ko ni Pastor Joel, kung matabang sa ko ni Pastor Jadil, nagbarog na to tabangan sa Ginoo, individual na kita nga mubarog katubangan sa Ginoo. And it's time to say, ciao, ciao. Iyahay na kita manubagan na sa Ginoo. The urgent call of rebuilding intimacy with God. Prophet Haggai, mga kaigsoon, as a little background, he is a prophet that is being called by God after the time nga ang Jews nabalik na silang homeland. Remember on 586 BC, the Jews, especially those who were living in Jerusalem, were being captive by the Babylon. Kaya proclaim naman sa pulong sa Ginoo daan that they will be judged. They will be judged by their idolatry. They will be judged by their wickedness. They will be judged by being unrepentant, because a lot of warnings pwede mapakuha na lang ko. Pwede nagti. I just want kanang something hot nga makatabang lang yun og pa dry sa kanang dili madry ako ang tutunan. Thank you so much. O yan na lang ng bread hot ilang sa. Okay. So 586 BC, they were being captured by King Nebuchadnezzar and they were being enslaved for 70 years. And after 70 years, mga kaigsoon, the Lord gave them the consolation through King Cyrus at the time na pwede na sila makabalik sa Jerusalem. And remember, at this time, namalik na sila sa Jerusalem, and Jerusalem was still in the status of being destroyed, and Jerusalem still lies in ruins, and Jerusalem at that time, and they were unsure. Wala pa sila kabalog. What life will happen in Jerusalem sa diya sila pagbalik, because Jerusalem 70 years before that were destroyed by the Babylonians, especially ang temple was destroyed by King Nebuchadnezzar. And even ang treasures sa temple, even ang mga gamit sa temple at the time, gikuha ni Nebuchadnezzar, gidala dito sa Babylon, and now 70 years later has been prophesied by the prophets that it will be King Cyrus that will declare a decree na mabalik na sila sa Jerusalem.
And now, the very main purpose nga pabalikon sila sa Jerusalem is to rebuild the temple. Aron nga ang sugo sa Ginoo is mabuild pagbalik ang temple so that the glory of the Lord will be revealed back in Jerusalem, that people will live so closely diha tubangan sa Ginoo. People will live intimately diha sa Ginoo by serving in the temple. But what happened, mga igsoon? Let me go first sa Ezra. Ang iyamang kaparallel ni nga time, especially when we study the book of prophets, let's go back to the history. Ari diri sa Ezra, in Ezra chapter 1, verses 1 to 4. Ezra chapter 1 verses 1 to 4, it says here, in the first year of Cyrus, king of Persia, that the word of the Lord by the mouth of Jeremiah might be fulfilled, the Lord stirred up the spirit of Cyrus, king of Persia, so that he made a proclamation throughout all his kingdom and put it into writing. Verse 2, thus says Cyrus, king of Persia, the Lord, the God of heaven, has given me all the kingdoms of the earth and has charged me to build him a house at Jerusalem, which is in Judah. Whoever is among you of all his people may say, God be with him, and let him go up to Jerusalem, which is in Judah, and rebuild the house of the Lord, the God of Israel. He is the God who is in Jerusalem. And let each survivor, in whatever place he sojourns, be assisted by the men of the place with silver and gold and goods, and with this, besides freewill offerings for the house of God that is in Jerusalem. This is what I say a while ago, that King Cyrus made an order na pabaliko na sila sa Jerusalem and to rebuild the house of the Lord, which is the temple. And even King Cyrus at the time even supplied all the goods, even supplied all with silver and gold, and even ang tanang mga treasures na gikuha ni Nebuchadnezzar 70 years prior ni Anna. Ipabalik po ni Cyrus aron nga magamit ang pagbalik sa temple nga i-rebuild. But what happened, mga igsoon? What happened, mga igsoon? Thank you so much. I feel so cold and I need warmth. Thank you. $70 later, mga igsoon, at 539 BC, 539 BC, namalik na sila sa Jerusalem, but nagsukod na sila o pagtukod sa temple, and the one that led them in rebuilding the temple was Zerubbabel. Zerubbabel and Ezra at the time was a scribe. Ezra at the time was a high priest. And then they were being commissioned na mag-lead sa tao aron sa pag-rebuild sa Jerusalem. But what happened? Because during that 70 years nga wala sila sa Jerusalem, na naman yung mga tao nga nagsugod og pamuyo sa Jerusalem. Na yung mga tao nga nagsugod na og squat, nga nakilailahi na mga races, nakilailahi na mga kaliwat, nagsugod og pamuyo diha sa Jerusalem. Sa diha na mga Jews, wala na sa Jerusalem. Ang mga tao nagsugod og puyo diha, nag-squat, o gitawag sila na mga Samaritans. Mauna nga naa na mga tao nga natawag nga Samaritans nga diha nagpuyo, kay diha sila nagsugod og puyo sa Jerusalem at that time nga ang Jerusalem na destroyed. That time mga Jews, wala. Now, pagsugod nila og tukod sa temple sa mga namalik, ang mga Samaritans gusto pod nga makiksabay og tukod sa temple. Pero giinan sila sa mga Jews, ayaw lang. Kaya nga naman, kami may gisuko sa pag-rebuild sa temple. Wala mamilabot ni. Then here comes dito na nagsugod ang conflict between the Jews and the Samaritans. O ang mga Samaritans nag-write hinog letter dito kang King Antiochus. Nag-write hinog og letter dito sa hari. Nga nagingon, nga kini mga Hudiyo nga namalik dire, nagsugod sila paghimo og temple. Dili ba ka mabalaka ni mahal nga hari? Nga dili na sila mosunod nimo? Dili ba ka mabalaka nga kini lang action nga musukwahi ni simong sugod? And because of that, the king at the time nagsend siya og decree
na mahunong ang pagpatukod sa temple at the time at chapter 4. Mabasa nato sa chapter 4, verse 23 to 24. Then when the copy of King Artaxerxes' letter was read before Rehum and Shimshai, the scribe, and their associates, they went with haste to the Jews at Jerusalem and by force and power made them cease. Then the work of God, the work on the house of God that is in Jerusalem stopped and it ceased until the second year of the reign of Darius, king of Persia. You know what, mga kaigsoon? The temple ceased. They returned to Jerusalem 539 BC. Ang basa magulani sa year sa kanabitang BC is paatras. Dali siya pabante. Nabalik sila sa Jerusalem 539 BC. Na-stop ang pag-rebuild sa temple at 530 BC until 522 BC. Pila ka years? Pila ka years from 539 to 520 BC, almost 20 years. Ipabalik sila sa Jerusalem 539 BC aron sa pag-rebuild sa temple. Pero ang temple nahuman na at 522 BC. Kaya nga naman, from 530 to 522 BC, ipahunong ang pagpatukod sa temple. Now, here comes. Ano importante makayo ang temple? Why is it that the temple at the time importante kayo for the nation Israel? Because it is where the temple na aron ang mga katawan sa Israel will live in intimacy with God. Kaya diya sa temple mabuhat ang sacrifice, diya sa temple mabuhat ang pagsimba, diya po sa temple mabuhat ang sacrifices na aron nga mapasaylo ang ilang mga sala. And the temple at that time is the representation of the presence of the Lord in the nation Israel. And now, mga kaigsoon, when Christ already redeems us, sa diha kag-redeem na tati Ginoong Jesus. Remember in the New Testament, nagsulti diha in 1-2 Corinthians 6:19. No, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not of your own. Kinsa na ang templo karon sa Dios? Asa na ang templo karon sa Dios? Mangutan ako niyo, asa na ang temple karon sa Ginoo? Everybody put your right hand on your chest. Asa na ang temple karon sa Ginoo? Ha? Asa na? Mauna ni ang templo sa Ginoo. Mao na ni ang puy-anan sa Ginoo, kay mao na kini ang puy-anan sa balaang espiritu. Your body is the temple of the Holy Spirit. That's why sama sa Old Testament nga ang Ginoo naghatag og importansya nga pagpatukod balik sa temple. Mao sada ang atong kinabuhi dapat nga mahimo nga aron kita nga makinabuhi kita so close sa Ginoo, kinahanglan tagaan nato pagtagad ang atong kinabuhi. Kaya ang atong kinabuhi mao na ko na ang templo sa balaang espiritu. Going back, mga igsoon, in Haggai. Pagabot sa Haggai, mga igsoon, if we can read in chapter 1, remember, for how many years? For how many years nahunong ang pagpatukod sa temple? Now the time has come na ang mga workers unta, nga gitagaan no tag assignment sa pag-rebuild sa temple, nawala na sa ilahang focus. Unsa may sitwasyon niini at the time? Now, daabot na ang time nga sugdan na pagbalik ang trabaho. Sugdan na dapat ang pagbalik sa pag-rebuild sa temple, pero ang mga workers nagsulti nga murag dili pa man himaw ang panahon. Murag dili pa man himaw ang panahon. Mao na kagingnan sila sa Ginoo nga kamo nagpahayahay o pagtukod
pagtukod sa inyong mga balay? Kamo, nagpahayahay o pagtukod sa inyong mga kinabuhi, pero ang akong templo hangtod karon guba gihapon. That's why Prophet Haggai came up. That's why si Prophet Haggai ning show up, gipadala sa Ginoo. Nganong wala man ninyo tagta ang templo sa Ginoo? O niya, magsige pa mo rason nga dili pa panahon. Magsige pa mo rason nga dili pa panahon. Nagpakayahay mo na sa iyong kinabuhi, pero ang balay sa Dios, wa na ninyo tagag importansya. Now is the time to rebuild, balik sa temple sa Ginoo. That's why it also relates to us today. A lot of us nga magsulti og rason. That's why I told you a while ago, the coming of the Lord is very near. It's time to get serious pagbalik sa imong kinabuhi diha sa Ginoo. The coming of the Lord is so near. It's time to live back holiness unto the Lord. The coming of the Lord is so near. It's time to call upon righteous living diha sa Ginoo. It's not a time to play games, mga igsoon, diha sa Ginoo. This is not a time, mga igsoon, nga ang atong kinabuhi diha sa Ginoo, nga ato ra gikaduwa, ato ra gitagaano, walay pagtagad. It is now time to live lives balik diha sa Ginoo. You know what, mga igsoon? There may be times that I may be strong in speaking here in front, especially when the Lord gave us a warning. That's why before, the prophets before were called crazy. Kabalo mo mga igsoon, mga propeta kaniadto, matawag sila mga buang-buang. Kailabi na nga mag-declare sila og message sa Ginoo. Kaya naman, dili man paminawon sa mga tao. Maybe you may misinterpret me that I am rebuking you or else nga nakasaba ko sa inyo ha. But hear this. This is a warning from the Lord. And this is a very serious warning sa Ginoo. Dapat nato tagad og pagtagad. Because the coming of the Lord is very near. That's why the big idea that I would like to share to you today, there is an urgent call of rebuilding intimacy with God. Everybody say urgent. Everybody say once again, urgent. There's an urgency. There's an urgency. There's an urgent call of rebuilding intimacy with God. When it is being neglected, it brings consequences. But when it is responded with obedience, it brings favorable results. If we will obey, there will be favorable results. But if we neglect, there will be a serious consequence. Mababot sa itong kinabuhi, sama sa nahitabo sa mga tao, sa mga Hudeo at that time. First, we have to be warned of what hinders intimacy. Unsa may makapahinder sa intimacy, mga igsoon. Let me cite two things nga nakapahinder sa mga Jews at the time when Prophet Haggai declared this word. Unsa nakapahinder sa mga Jews at that time sa pag-rebuild sa temple? Number one, excuses that leads to neglection. Ang mga tao, mga igsoon at the time, they were making excuse. Nagkat ka silang mga excuses. Unsa man ang excuses? In verse 1 to 2, in the second year of Darius, in the 6th month of the first day of the month, the word of the Lord came by the hand of Haggai the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jehozadak, the high priest. Thus says the Lord of hosts, these people say that the time has not yet come. Kini mga tawhanan nagingon, dili pa panahon sa pag-rebuild sa temple. Dili pa panahon sa pagtiwas sa pag-rebuild sa temple. Dili pa panahon, dili pa time. Dili pa ni time para sa project sa pag-rebuild sa temple. Unsa siguro ilang rason, dili pa panahon kay naman unahon sa namo kamo kaugalingon. Dili pa panahon kay amo sa i-prioritize sa kamong panginabuhi. Dili pa panahon kay amo sa i-prioritize sa kamong balay. Una na ba sa tuwa karon?
Dakat kay mo excuse. Ay, ayaw sa pastor, kay perting bisihan ako. Ay, Lord, ayaw sa Lord, kay karon Ginoo. Dakat pa kay kong buhaton. Dakat pa kay kong buhaton. Dakat pa kay kong buhaton. Pagkatahanag excuse, and with a lot of excuses that will lead to neglection. Excuse pa more. Ang Ginoo nagtawag na nato nga magkinabuhi nga balaan diha sa Dios. Ang Ginoo nagtawag na nato nga magkinabuhi nga putli and so close nga magtinarong kita sa tong relasyon sa Ginoo, pero pagkadakanang excuse. Ayaw sa Lord, kaya ron mamit ako akong target. Ayaw sa Lord, kaya ron mamit ako ang akong gina. Ayaw sa Lord, ayaw sa Lord, ayaw sa Lord, ayaw sa Lord. Ingnon ka sa Ginoo, ayaw na lang. Ayaw na lang. A lot of excuses. Ayaw sa Lord kay napakipangandoy nga mahuman akong balay. Ayaw sa Lord kay napakipangandoy nga makakap-up ni ini na mga investments. Ingnon lagi ka sa Ginoo, ayaw na lang. Kung dili ka, ayaw na lang. Kung kahit kag ulo, ayaw na lang. 1 Kings, Elisha also one time made an excuse. Sa diya kag i-call si Elisha, sa diya kag i-call si Elijah ni Elisha, kung sa kibat ni Elisha. 1 Kings, I'm sorry, nasapaw ako ang PowerPoint. Sa minitabuan ni pag-save sa Google Drive. Usap ko siya, basta mag-Google Drive na kani. 1 Kings 19, verses 19 to 20. Sa diya ka nagbutang na si Elijah og mantol ngadto kang Elisha. Dayon, ning-excuse pa gyud si Elisha kay Elijah. Pwede, ayaw sa, let me run, let me kiss my father and my mother, then I will follow you. Pwede ka dili sa, pero ang tubag ni Elijah kaniya, sige, balik na lang kung sabi ako nabuhat nimo. Ayaw na lang. Elisha almost lost it. Elisha almost lost it. Elisha almost lost the privilege of following the Lord. Kaya nagrason siya nga mugudbay sa ako sa kuang father and mother. Kabalo mo sa ibot pasabutan ni nga mugudbay siya sa siyang father and mother. Nagpasabot si Elisha ayaw sa paboton sa nako akong mga ginikanan. Paboton sa nako akong mga ginikanan nga mamatay, then diha na ako mo follow nimo. Ano pasabot ni Elisha? Paboton sa nako nga akong mga ginikanan nga mutaliwan diri sa kalibutan, then diha na ako mo follow nimo. Moto nga ginan siya ni Elijah, ayaw na lang. Balik na lang. Excuses. A lot of excuses. Kini. Nahitabo po din sa time ni Christ. Nahin nagingon. To another, he said, follow me. In verse 59, but he said, let me go and let me go and kiss my father, and let me go first, and let me first go and bury my father. Pasabot niya na, dili sa ko mo follow Lord, hangtod nga dili mamatay akong amahan. Wala ka gingon ng Ginoong Jesus, leave the dead to bury their own dead, but you come and follow me. Napay kaduhan na I will follow you, Lord, but let me first farewell to those who are at my home. Same na gyud gihapon. Ningon, pabutas ako nga mga matay tanan nga nasa kong balay. Then ningon si Ginoong Jesus, no one put his hand on the plow and looks back is fit for the kingdom of God. Excuses. Kabalo mo mga igsoon? Kung sa eskwelahan, madawat ang excuse letter, pero sa Ginoo, walay excuse letter. Sa Ginoo, walay excuse letter. Ang Ginoo, usara gina siya mo ingon. Ikaw usara gina mo ingon. Kung dili ka, ayaw na lang. There's no excuse. Because when God calls, mahal gina ang time that you have to obey. There's no excuse. Hindi mo tapad, no excuse.
Kana bitaw musulti ka nga with boldness, singnay mo tapad, dapat no excuse. Mag-excuse pa ka? Maabtan na lang ka sa pagbalik sa Ginoo. May excuse pa ka? Maabtan na lang ka sa judgment sa Ginoo. Kabalo ba ka nga kuno sa mabalik ang Ginoo? Remember the coming of the Lord is like a thief on the night nga wa ka kabalo nga kanusa ang kawatan moadto sa inyong balay aron makawat. Dapat kawatan nga magpahibaw ninyo. Amahan ako sa inyong balay kay kawaton ako yung TV. Dapat kawatan nga magpahibaw ninyo, di ba wala? The coming of the Lord is like a thief on the night. That no one knows the exact day or the exact time. Kini mga igsoon, ikaduha. Unsa pinakahinder sa intimacy diya sa Ginoo? What happened? What na ni next? Yo. Ayaw pag-excuse diha. Di na mo ka nang naghang ang laptop, no? Kini, second, selfish mindset. Kini. Kabalo mo sa makapahinder sa intimacy diya sa Ginoo? Kini bitang ang atong Ginoo na is puro lang sarili. Kabalo ka dili si Satan ang number one ng mga nga makapahinder nimo. Hello. Kabalo ka nga dili si Satan ang number one makapahinder nimo nga madul ka sa Ginoo. Kinsay number one makapahinder nimo? Tudloa ang imong kagalingon. Tudloa mo kagalingon. Kinsay makapahinder nimo? Tudloa mo kagalingon. Ikaw ra yun mismo. And because of that, you know what? Satan is not your greatest enemy. Kabalo ka makaigsoon nga Satan is not your greatest enemy. Kabalo ka kinsa? Ayaw ko lang sa mutapad. Ako ba na yun lagi na siya tapad? Kabalo mo kinsa yung mong greatest enemy? Yung mara ka kalingon. Kung sabi na itabo na ini, nagingon si Haggai in verses 3 to 4. Is it not time for you yourselves to dwell in your paneled houses? Kung sa may sitwasyon ani nga time, imbes nga mag-rebuild sila sa temple, unsay una nilang gibuhat? Pagpanindot sa ilang mga balay. Pagpanindot sila mga balay. Gipanindot o na ilang balay, pero ang templo sa Ginoo guba pagyud gihapon. Giuna sa ang pag-fulfill sa project silang balay, pero ang temple ghost project ra gihapon. Kuha nila ang budget sa temple kaya gi-insert nila sa budget para silang balay. Dito sila nag-budget insertion. Mauna nga ang temple nagpabilin nga ghost project. O karon ning abot si ICI nga si Prophet Haggai. Nagsulti nila, gipalabaw pa ninyo ang inyong mga balay. Una sa templo sa Ginoo. Kung sa lakton nga pagkasulti sa tuwa karon, giuna ninyo inyong kagalingon kaysa nako. Muna sulti sa Ginoo. Giuna ninyo inyong trabaho kaysa nako. Giuna ninyo ang inyong negosyo kaysa nako. Giuna ninyo ang inyong pamilya kaysa nako. Giuna
Giuna ninyo ang inyong mga budget kaysa nako. Giuna ninyo ang inyong mga pangandoy kaysa nako. Giuna ninyo ang inyong mga gustong kabuton sa inyong kinabuhi kaysa nako. It is still the same God who is speaking to us today. Because, you know what mga igsoon? Why am I so bold in preaching this today? Because when the time that I asked the Lord for the theme, the Lord really impressed in my heart, my people are so very focused on their living 7 days a week, but less living for me. That's what the Lord says. My people. Gamay nila kayo sa laghatag. Igo na lang musimba sa Domingo, but for the rest of the week are so busy with their living and gave so little for me. And that is still the same God who spoke this warning to us today. I may not expect from you a lot of amen today because what I'm preaching today is a warning from the Lord. If we will not listen, there will be a consequence. But if we will listen, there will be blessing. Selfish mindset. Proverbs 30. Mabitaw nga kini bitaw nagsulat sa Proverbs. Kini nagsulat sa Proverbs 30 verse 7 to 9. Nagsulat na ninyo Proverbs. 2 things that I ask of you. Deny me not. Deny them not to me before I die. Remove far from me falsehood and lying. Unsa pa gisulti diri sa nagsulat sa Proverbs? Give me neither riches nor poverty. Iyan yung ipakayo sa Ginoo. Everybody look at me. Kay bibi ako ba sa to kinalang ko tudluan ni ini. And this is a warning. Ang ipakayo sa nagsulat sa Proverbs, Ginoo, ayaw ko tagai og lot of riches, pero ayaw sa kuiwa ka pobre kayo. Don't feed me with the food that is needful for me, lest I be full and deny you who say, who is the Lord. Lagi ko na nasulat sa Proverbs, ayaw ko gibo nga sobra na pud kay kadato, nga malimtan na hinuon ta ka Ginoo. Wala gipangayo sa nasulat sa Proverbs, don't let me be so rich nga ako ninong malimtan na Ginoo, pero ayaw sa ko himo ka sobra pud ka pobre nga mangawat na hinuon ko, and I will curse the name of the Lord. Wala gipangayo sa nasulat sa Proverbs. Pwede na maginuta ta mangayog sa kinan sa Ginoo basta makadagan lang gyud ta. Kung panalangin natin sa Ginoo og BYD, praise the Lord. Pero what if ang ipanalangin sa Ginoo sa tuwa, BMW ra? Sabi pasabutan ng BMW, baktas, mintraswa. Sometimes we desire for a lot of riches, but be warned of that. Kay base na hinon sa sobra kadato makalimtan hinon nato ang Ginoo. Remember ko one time sa kastorya, gamay lang gyud na panahon. Dahil sa ka-member sa church, nahayo siya ka pastor. Pampaw ko pastor nga pagmalambuan ko sa kuang negosyo sa kong farm. Okay, gampo sa pastor. O sige, gitubag sa Ginoo sa pagampo. Dilambog yun ang negosyo sa farm. Pero sa nahitabo, ang member one ay simba-simba. Yun naman, nabisi naman sa negosyo sa farm. So mo ito nga gibisita sa pastor. Pagkato sa pastor, nakita niya nga nindot kayo ang farm. Nindot kayo kay nga naman lamboy ang negosyo sa kanang sayahang si tawag ni? Kanang sa istaan? Fish pan. Nilambo yan negosyo sa fish pan, nilambo po yan negosyo sa poultry, nilambo po yan negosyo sa karangkuan, piggery. Okay, nabisita pastor, pabisita sa pastor, pagkanindota sa fish pan.
Una-una sa pastor, may ang tagpatagaan kong isda ani ni Guli ani. Maski man lang nga, usa man lang ka kilong isda ihatag sa kuha. Nila, pahamo ka member, pastor, salamat kasi mo salamat kasi mo pakampo pastor kay awa, daka na kay kong isda. Pero di ta diri pastor kay maslide ta, makunya ta. Bahog tas tubig. Ang pastor, una sa pastor, sayanga, way isda. Mao to, balhin sila dito sa poultry. Pagabot ito sa poultry, ana din na member, pastor, salamat kay pastor sa imong pag-pray sa ko. Kay tanawa, daghan, nakikog manok, pastor. Ang unahonas, pastor, Lord, masking itlog man lang Ginoo. Ihatag sa kuha, masking itlog man lang. Ihatag sa kuha. Karon ni ana ang member, pastor, salamat kay sa mong prayer. Pero di tayo ni pastor, kay bahog kay giti. Balinta. Ang pastor, agoy, tiway ang itlog, wala. Karon nabot sila sa pigiri. Kunahon na po sa pastor, ay kini, basin karne nag-ihatag sa kuha kung magkatay na siya baboy. Yay, kini. Kini karne nag-ihatag sa kuha. Kunahon na sa pastor, may tagaan ko niya og karne in town kung kanusa siya magkatay. Ana din na member. Pastor, salamat kay sa mga prayers, pastor, kay tanawa kong baboy, pastor. Tanawa, daghan na kay kong anay, daghan na kay kong inahin diri nga baboy. Pero di tayo diri, pastor, kay baho, kayo diri, pastor, og tae. Hala, si pastor, nagminghoy na lang. Ang pastor, gidaan na lang sa ilang balay. Niya karon pagabot sa balay, perti man daghan nag-iring. Niya na taon si pastor, Brad, daghan lagi ka mag-iring, Brad. Ana po na member, bita pastor, daghan bita ko mag-iring, pastor, kay remember di ba ang iring, once ka mabuntis, sige po nagpanganak. Ana ang member nga, bita pastor, daghan bita kay mag-iring, pastor. Ay, pastor, gusto kang iring, pastor. Sige, pastor, ako'y hatag nimo, pastor, ako'y hatag nimo. Ana ito, pastor, kaway batasan. Yampuan pa ganin ako, iring naman ito. Iring naman ito gihatag. Gitabangan pa ganin na ito kampo para magka-rambos negosyo. Ba't kining aside mga igsoon, mo na kasagaran may tabo. Labi na kung naay tao nga sobra na kay kabisi sa promotion. Remember ha? We started this year with the promise of God that God will make new things atong kinabuhi. The Lord has promised us with a lot of promotion. The Lord has promised us with a lot of blessing. The Lord has promised us with a lot of good things kay hatag sa Ginoo. Pero kung ay hatag ni sa Ginoo, will lead na Hinoo nato nga makalimtan na Hinoo ng Dios. Aya pa expect ka magdugay na sa imuha. Don't expect that it will last long unto you. Kung ano man, mao na nahitabo sa mga Hudiyo. Kung ano man, nawala na lang intimacy sa Ginoo, na-focus sila sa mga excuses, na-focus sila sa mga selfish mindset, unsay nahitabo. Ako na diretso sa second part. Be mindful that absence of intimacy will lead to scarcity. Kung sabi ko ni Prophet Haggai sila ha. Haggai said, you have sown much. Nagtanom na mo sa inyong gitamnan. Nagtanom na mo sa inyong farm, which means nindot na kayo magnegosyo. Ikon si Haggai nila, nindot na kakagrangko sa imong trabaho. Daghan na kag-openings. Pero you never have enough. You drink, but you never have your fill. You clothe yourselves, but no one is warm. And he who earns wages do so to put them into the bags with holes. Everybody say bags with holes. Naghanap kayo magdaanin nga panalangin, pero wala naglungtad. Kaya ang sudlanan sa inyong panalangin, buslot. Manaingon nga nagsige mog earn, pero sa monthly reporting, sige po mog deficit. That's the warning from the Lord. Sige mog earn, sige mog paningkamot, pero ang
ang inyong monthly reporting saging deficit. Nindot ta kay mo grangko sa iyong negosyo, nindot ta kay mo grangko sa imong gitrabahoan, pero imo kong gikalimtan ayaw pag-expect og malungtaron nga kinabuhi. Mao na mahitabo. Your bags are with holes. Maybe you can ask yourself, ano na bankrupt naman hinoon ko? Nga naman nga sige kog paningkamot, sige kog paningkamot pero kanong puno pa man gihapon ko sa puno pa man gihapon ko sa utang? Ano puno pa man gihapon ko sa loan? Ibis ka nagsige kog paningkamot, ano maglisod maghapon kog bayad? Ibis ka magsige kog paningkamot, ano maglisod man hinoon gihapon ko og acquire niini ng mga butang? Why? Because you have forsaken the Lord. And when you have forsaken the Lord, your bags will be with holes. Which means, ang panalangin, nagihatag sa Ginoo kanato, dili magdugay. And remember this, mga igsoon, God doesn't want that kind of life sa toa nga permitang pildido. Dili ba gusto sa Dios nga permitang pildido? Dili ba gusto sa Dios nga permitang nga nasa kawadon? Kaya nga naman, nagtuo kita sa Ginoo that our God is a God of abundance, pero ganun naman tas kawadon? Nagtuo ta sa Ginoo nga God is a God of prosperity, pero ganun natas sa kawadon? Why? Because the problem is not in God, but the problem is in us. Yan mo conclude yun ang problema na sa Ginoo. Yan mo conclude yun ta, gi-forsake ko sa Ginoo. Gipasagdan ko sa Ginoo. Mo conclude yun ta, gibiyaan ko sa Ginoo. Hinomdome, dili ang Ginoo mo'y una nagbiya nimo. Ikaw mo'y una nagbiya sa Ginoo. Remember that? Moingon, yan mo conclude yun ta. Ang Ginoo, why is it nga ang Ginoo seems so far sa ako Igsoon, dili man ang Ginoo may nagpalayo nat. Igsoon, dili man ang Ginoo may nagpalayo nat. O kita may nagpalayo sa Ginoo. The problem is not on God, but the problem is in us. Unya, mo-conclude yun ta. Ang Ginoo unfair. No, it's not God who is unfair. Kita ang unfair. Kaya nga naman, okay, I will deal with this, especially in Malachi chapter 3. This was being mentioned by Brother Jojo last Sunday in his message in Malachi chapter 3. Kaya naman, kini man kung paghitabuan, nagsigig balik-balik sa mga Israelites. Karon, years after, na humana ang temple, years after, balik na po sa mga Israelites. Unsa na pinitapos mga Israelites? Wala na sila ni follow sa command sa Ginoo regarding sa tithing. Remember, it says in Leviticus, tithe is holy unto the Lord. You know what, mga igsoon? Let me explain to this. And I pray that this will change our hearts. You know what, mga igsoon? Tithe, unsa na tithe gani? You know what number 10 is the number 10 of you know what number 10 is the number of testing? Pila ka commandments? Ha? Pila ka commandments? Pila ka plagues ang gipadala sa Ginoo sa Israelites? Ha? Sa kanang Egyptians? Pila ka plagues? 10 plagues in the book of Exodus. Pila ka lepers ang giayo sa Ginoo? You know what? Number 10 is the number of testing. Ang giingon sa Ginoo, that 10% of what you have is mine, saith the Lord. So which means, kanang makatag ta sa two tithes, it is not giving. It is returning unto the Lord kung unsa ang iyaha. Hello? Are you with me? It is returning unto the Lord kung unsa iyaha. Which means, kung 10%, dili na to iuli sa Ginoo, which means, sa laktod nga pagkasulti, nakapangawat ta sa Ginoo. Ano nakasulti niya? Ang prophet, Malakay, how shall we return? Will a man rob God? Naingon dire, yet you are robbing me. Inyo man kong gikawatan. Ako man ang inyong 10%, pero nga nawa man ninyo giuli sa kuha, which means inyo ka nang gikawat.
in your tithes and contributions. That's why, in tithe, we are returning. Mabitan ng tithes and offering, di ba? Remember? Tithes and offering. In tithes, we are returning. But in offering, we are giving. Which means, kung wata nakatag sa tong tithes, nakapangawat ta sa Ginoo. Kung wapa ta nakatag sa tong offering, na unsa man ang offering? Offering is beyond our tithes. Kung wata nakatag sa tong offering, ato pong gikadaluan ang Ginoo. Na mauna, nga nagsulti ang Ginoo sa mga Israelites at that time, that's why you are under curse. Which means you are under curse. Kaya nga naman, you are under curse. Kaya nga naman, gikawatan man na to ang Ginoo. And because of that, you know what? As being mentioned by Brother Jojo last Sunday, for 400 years, God never intervened sa Israelites. And there were 400 years of silence. Nakasamok-samok, the Israelites were being destroyed, but the Lord never intervened. The Lord never sent a prophet for 400 years of silence, and the silence was broken. That 400 years of silence was broken at the time of John the Baptist. Pag-message na ni John the Baptist, mo itong ibong mga tao, kinsa man yung tawhan nga nasa wilderness, kaya dito na break ang years of silence. Now, I'm not only speaking about tithes and offering here, but if we neglect God, do we want God na mag-neglect sa ato Sama nga ang Ginoo nagingon through Prophet Malakay, because you have neglected me, I will neglect you for 400 years. That's why the very reason I break the spirit of disruption, this is a holy thing here. If you have been neglected by God because you have neglected God first. If we have neglected God, kay atong gineglect ang Ginoo una sa tanan. And this is a very serious warning from the Lord. Ano ka kinalanta nga mutot? Ano ka kinalanta nga maging intimate diya sa Ginoo? Kung talik na nato ang Ginoo, remember, kinalanta nga mag-intimate diya sa Ginoo because siya man ang source sa tanan. In verses 7 to 11, you look much, and behold, it came a little. And when you brought it home, I blew it away. Kung sa may bot pasabot ni Ana, dili ikaw ang control of whatever entrusted unto you. Ang Ginoo mismo mo'y control. Kung talikdan nimong Ginoo, the Lord will just blow it away. Bye-bye. Ma-enjoy ra siguro nimo pagkadali. Pero mabot sa panahon, mahanaw ra di ay. Kaya nga no, ang Ginoo may na-control ni Ana. You know what? I've read a book by Chinkitan, Rich God and Poor God. Ito akong i-present yung book last week. Naingon si Chinkitan, God is unlimited with His resources. Naingon si Chinkitan, God is unlimited and full of riches in His resources, but He is limited by your faith. May mo ni Chinkitan, ang Ginoo walay limit sa riches. Kamalo mo asara na limitahan ang Ginoo sa pagpanglihok? Kita na may nakapalimit sa Ginoo. First, unsa ba naka-cause nga na limited ang work sa Ginoo sa tuwa? Number 1, ang atong unfaithfulness. Number 2, ang atong pagkadili intimate diha sa Ginoo. Now,
Sige tagto sa Ginoo that God is so rich in mercy and love. Sige tagto sa Ginoo na God is so full of resources. Pero ngano limit ra kayo ang papahayag sa Ginoo sa toa because He is limited by yourself alone. Di ba nagtuo man ta kang Ginoo is full of riches? Amen ba? Di ba nagtuo kita? Again, balik ko na kapasulti, asa na limitahan ang Ginoo? Kita na pinakapalimit sa Ginoo. Number one, sa tong faith. Di ba? Okay, sige. Gamay lang yun na extra gamay sa kanang apart sa topic. Di ba? Di ba na sa James? You have not because you do not ask. So, tidihan sa pulos Ginoo, wala na mo makapot, kawa man ni magipakayo. Kita may naglimit sa Ginoo. That's why God is so unlimited sa iyang resources. Pero kita rin nakapalimit sa Ginoo. Kinsa may gusto nga ang papaluyog sa Ginoo sa toa is unlimited and abounding. Don't limit God. Don't limit God. I remember na yun sa Job. Wala nabutang diri sa screen. Naingon sa Job. The Lord giveth and the Lord taketh away. Siya nga naghatag, siya ra pimukuha. Night times nga Ginoo naghatag sa tuwa, pero ang hatag sa Ginoo kwaon na po na sa Ginoo gikan sa tuwa. Labi na kumuabot sa panahon nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, makapalayo na hinuon nato sa Ginoo. Sama sa usa ka negosyante, akong gi-mention kanina, ganito kay negosyo, gikalimtan hinuon ng Ginoo, nga maski sa pastor iring na gihatag. I'm not saying here nga I am not saying here that this matters sa to pagsimba sa Ginoo every Sunday. What do I mean here of intimacy? It speaks sa to ang kinatibuk-an nga kinabuhi. It does not only matter why you it does not only matter if you are serving in the church or not. It matters in your whole life, day-to-day living. Kaya ba si maingon mo, makingon si Pastor Ani, kaya wala mo ko ta nag-volunteer sa church. No, I'm not only speaking on serving in the church. I'm speaking sa tong whole life, day-to-day basis. Pwede man makita ni Pastor ang iyong pag-serve din sa church, pero Ginoo ra may nakakita sa atong kinabuhi, day-to-day. Pwede makita din nga nakanta tayo sa tubakan, pero Ginoo may nakakita sa atong kinabuhi, day-to-day. How intimate are we to Him? But you know what, mga igsoon, as gikaingon ko kaganina, if we are obedient to the Lord in urgency, there will be favor. Unsa may baka favorable results. When we are led into intimacy, number one, we are activated in the right things. Pagingon ni Hagay, consider your ways. We are so considerate sa itong ways nga whatever nga unsay makapahimaya sa Ginoo. Barog yatong buhaton. We are so considerate that we don't want nga even little sa itong action makahurt sa Ginoo. Next, mga igsoon, God is glorified. In verses 7 to 8, consider your ways that I may be glorified, saith the Lord. That we want our action, every little sa itong action, it will bring glory to the Lord. Mao ning ginatawag og living in integrity. Kabalo mo sa nang living in integrity? What do we mean by living in integrity? That you are choosing to do the right things even though that no person is watching. Makaingon ka. Nga bisan ug ang leader sa church dili makakita nato, but
Di ato bakit sa Ginoo, we are living in the right way. Integrity. O kabalo mo makaigsoon, sultenta mo. Ako na lang yun yung i-warning you daan, ha? I will teach you this. Unsa ka na itong ginatago-tago diha sa Ginoo, God will expose it someday. Again, let me repeat. Unsa ka na itong ginatago-tago, kinabuhi na sa Ginoo, God will expose it someday. Mao na, whatever secret sins that we have, expose na sa Ginoo someday. Bisag maingon ka, wala bitaw kabalos pastor ani? Bisag maingon ka, wala bitaw kabalos mama ani? Bisag maingon ka, wala bitaw kabalo ang mga elders sa church ani? God will expose it someday. O kabalo mo, ang pagpaagi sa pag-expose na sa Ginoo will bring you so much down. But it is for the purpose that the Lord will restore you. Wala yung purpose kaya expose na sa Ginoo? Ngaron nga mabalik ka sa Ginoo? Do we have in every little action that we have nga mag-glorify ang Ginoo? That we still need to choose right? And third, God's blessings of His presence. Nagingon si Haggai kanila, the Lord says, I am with you, declares the Lord. Because when there is the presence of God, there is favor. When there is the presence of God, there is healing. When there is the presence of God, there is joy. When there is the presence of God, there is satisfaction. When there is the presence of God, we can say, the Lord is my shepherd and I shall not be in want. Niabot sa Israel, makaigsoon. Kaya ilang gineglect ang Ginoo, so that's why the Lord neglected them for 400 years. But when we stay close diya sa Ginoo, the presence of the Lord is there sa tuwa. Makaingon pa ba ka? Kita na may maka-evaluate din eh. Makaingon pa ba ka nga sa tuwang balay na apa ang presensya sa Ginoo? Kita na may maka-evaluate din eh. Just evaluate in your family and in your home. Napa ba ang presensya sa Ginoo? Kaya kung na-presensya sa Ginoo na ang kalinaw. Kung naganigubot, ang yawa mo na diha. Without no, I'm not kidding. Kung naganiperming gubot, ang yawa mo na diha. Kung na-abundance, na ang Ginoo diha. That's why we can evaluate. Is the presence sa Ginoo napaba sa tuwang balay? Kinipod, sa imong trabaho, napaba presensya sa Ginoo sa imong trabaho? Or kini sa imong negosyo, napaba presensya sa Ginoo sa imong negosyo? It's the presence of God still. Diya sa tanang area sa itong kinabuhi. And let me close this with this verse. This is a very common verse. Psalm 37 verse 4. Everybody read. The question is, unsa naman ang mga klase ng mga desires ang ihatag sa Ginoo? Kini magud na verse kasagaran ma-misinterpret. Sometimes, sige lang kay musimpa ko kay aron makadawat ko aning kaswerte. Musimpa ko kay aron makadawat ko aning alak. Gihimo na to ang Ginoo nga genie. Kabalo mo unsa nga klase nga desires? It is not a desire that is a selfish desire. But these are desires
as we delight ourselves in the Lord. Kaya naman, if we delight ourselves in the Lord, unsa may mo gawas ka desire nato? Ang desires ka mo gawas ato kasing-kasing are those desires na maghatag og kalipay sa Ginoo. Yo, are you hearing me? Unsa na ka-desires ang hatag sa Ginoo? As we delight in the Lord, it is not desires nga selfish para sa tuwa. Because, balik ko na ko pagsulti, if we delight diya sa Ginoo, ang desires ka na sa tong heart, unsay makapalipay sa Ginoo? Dili o unsay makapalipay nato. Iya dayon, mukuan ta. Usay po na ba, unani po na ba ta? Buhatag ko sa church. Buhatag ko. Kaya naman, nako'y desire nga makingunani ko. Nako'y desire nga makingunani ko. BYD, build your dreams. Kapakuta na kakinsa nga dream. Iba bang dream or dream sa Ginoo? Kaya if we have delight ourselves in the Lord, God will be the one to build our dreams. That's why when you delight yourself in the Lord, it is not you who are doing your BYD. It is God who is doing your BYD. Which means, ang BYD nga naa sa imuha, dili na BYD sa tuang kagalingong kagustuhan, kundi BYD sa Ginoo. Who can say to God here, God, let it be your BYD for my life? Kinsa makasulti nato diri, Lord, let it be your BYD sa akong kinabuhi. That even though masukwahin na sa akong kagalingong BYD, even though, Lord, nga dili siguro na BYD nga 4 wheels, even though, Lord, nga bisan BMW ra, baktas mintras wa, pero ang imuha na gyud gyapong BYD Ginoo manaa sa akong kinabuhi. Nga naman, unsay resulta kung ang imong BYD, okay, ngunanin ako pagluserta, ron dali may hinumduman. Unsay mahitabo kung ang imong kagalingong BYD may gustong pirming matuman, ang imong madawat BMW. Matawa ko ban, pero seryoso ko. Kung ang imong kagalingong BYD, ang imong gustong tumanon, ang ihatag na sa Ginoo nimo, BMW ra gyud. Unsa kani meaning sa BMW? Mintras wala. Okay. Ano makingon kog BMW nga ihatag sa Ginoo nimo, baktas mintras wala. Ang Ginoo maghatag ba nato kawadon? Dili. So kuya man na sa Ginoo ng BMW. Nga wala. Unsa ba nimo? Wala. Basta kita good. Wala. 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 Igsoon. Let's change our vocabulary. Moingon ta, I have everything because I have God who is in the heavens. Ayun na pa sige sultig wala. Ayun na pa sige sultig wala. Nakaisod si mong bulsa karon? Bawa na ni Ron. Naisod mo bank account? Bisan og wala pa na, musulti na lagi kag naa. Naisod mo bank account? Naisod mo bulsa karon? Kana? Kay base palag, nanapoy hangyo pastor nato nga, okay, mag-donate ta kay natay event. Di na ta musulti og wala ha? Just kidding mga igsoon. When we are intimate diya sa Ginoo, we have everything that we need. Our bags will not be with holes. Ang ato mga sapatos, dili po makabato ng buslot.
Do you know what makaigsoon sa pisa sa proof sa provision sa Ginoo sa Israelites? Pagsugod nila lakaw from Egypt to the promised land. For how many years? Ang ilang shoes wala na worn out. Ang ilang shoes sa pagbiya sa Egypt, maragid yapon the same shoes sa ilang pagsulod sa promised land. Bisag maingon ka, daan naman ni Lord, pero bisan og daan pa na, ang blessing sa Ginoo walay pagkatugta. Can we all rise, mga igsoon? Literally, mga igsoon, I really requested this song nga ma-appeal sa lineup. I really requested Jessa to include this in the lineup. That we want to live for God intimately diha sa Ginoo. That we want to live intimately. Supposedly, I'm planning to have mag-divide tayo into connect groups this morning, but I'm just following the Lord here. Because the Lord desires a response of obedience gikan sa ato.